Biros na galit na. Piken pinaliwanag ang lahat. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 28 ng Dragon Ball Hawkeye. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago natin ito simulan ay mag-recap na nga muna tayo sa last chapter. Sa last chapter nga ay ipinaliwanag nga ni Piken ang magiging plano nila about sa ritual na gagawin nila gamit ang battery box, habang itong si Biros nga ay nagalit nga dito kay Piken dahil nga sa pagpunta ng master niyang si Teren sa planetang Earth. Gusto nga ditong malaman ni Biros ang dahilan kung bakit buhay pa daw si Teren. Dito na nga papasok ang chapter 28 na pinamagatang War Council. Sa unang panel nga ay atin makikita dito si Biros na sobrang nagalit na nga dito kay Piken, at sinabi nito na mas mabuti nga daw na bigyan siya ni Piken ng malinaw na paliwanag about sa memories na meron ang kanilang kalaban, at bakit nga daw naaalala ng kalaban nila ang mga memories niya. Bagay hindi nga daw ito sasabihin sa kanya ni Piken ay magbabayad nga daw ito sa kanya. Dito nga ay tumingin nga lang itong si Piken habang itong si Grand Priest naman ay salita dito at sinabi nito na Lord Biros, pwede daw bang wag nitong takutin ang mga bisita nila. Salita naman dito si Lord Zeno at sinabi nito na bagay nga daw uulitin pa yan ni Biros ay malalagot nga daw ito sa kanya. Sa mga sinabi nga nila Lord Zeno ay nagulat nga dito si Biros at agad nga itong humingi nga tawad sa mga nagawa niya. Salita nga dito si Goku at sinabi nito kay Biros na itanong na nga daw nito ang gusto nitong malaman, kasi meron nga din daw siyang katanungan about nga daw sa pagkatao nitong si Odisu. Ito daw kasi ay suot ang damit na katulad ng kay Piken, at naalala ko din ang pangalan na sinabi sa akin ni Odisu na Anzen, katulad nga daw ito ng pangalan na sinabi nitong si Piken kanina. Salita nga dito si Piken at sinabi nito nakakaduda nga daw talaga yan, kasi nga daw after nga daw ng naging laban ng mga kasamahan niya ay nakakita nga daw sila ng mga bangkay ng mga ito. At na-confirm nga daw nila na katawan nga daw yon ng mga kasamahan nila. Pero noong makita nga daw niya si Brajin na ni-kidnap si Zuno ay na-realize nga daw niya ang appearance nito na katulad ng sa mga kasamahan niya, dahil doon ay nagduda na ako sa mga bangkay na nakuha namin na sinasabi na kasamahan namin. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na bakit nga daw hindi nito sinabi sa kanya ang mga bagay na yan habang sila nga daw ay papunta sa kanyang planeta. Bakit nga daw hindi nito sinabi na ginagamit ng mga kalaban nila ang katawan ni Master Teren. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na sa mga oras na nga daw na ito ay hindi nga daw niya masasabi na ginagamit ng mga kalaban nila ang katawan ni Teren. During daw kasi ng pagkidnap dito kay Zuno ay umatake nga daw ang mga mage sa Primordial Beast Cocoon. At sa mga oras nga daw na yun ay sila nga daw ay may ginagawang pag-investigate sa mga bangkay ng mga kasamahan nila, habang siya nga daw ay abala sa pag-recover sa Gen Amba ay ang isa nga daw niyang kasamahan ay nasa pag-investigate sa mga bangkay ng kasamahan nila. At wala pa nga daw ilang segundo ay nalaman nila na fake nga lang ang lahat ng bangkay na nasa kanila. Salita nga dito si Ivan at sinabi nito na paano nga daw naging fake ang mga bangkay na yon. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na si Zorky nga ay isang mage of illusions. Kaya nga daw nitong gumawa ng perpektong illusion, at sa mga oras na nakita ko ang lahat ng mga bangkay na yon ay hindi namin nalaman na lahat pala yon ay peke. Kaya noong na-discover ko na ang katawan ni Brajin ay ginagamit, ay nag-ask ako ng isang guardians para gumawa ng maayos na analysis gamit ang magical relic. At nagawa nga niyang malaman na ang katawan na hawak namin ay mga peke. Bago nga umatake ang mga mage na yun ay natapos na namin ang amin analysis about sa mga bangkay na hawak namin, kaya hindi ko nalaman na itong si Teren at Master Anzen ay naging host ng mga mage na yun. Salita nga dito si Jin at sinabi nito na hindi nga daw niya maintindihan ang dahilan kung bakit kinuha ng mga mage ang katawan ng mga guardians na yun, bakit nga daw tinatago ng mga mage ang kanilang totoong katawan. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na dahil ang sealing technique na ginamit ko sa kanila dati ay na-seal ang kanilang soul at ang katawan na kanilang naiwan ay winasak namin mga guardians. Salita nga dito si Heles at sinabi nito na after nga daw ma-release ang mga soul ng mga mage na ito ay napunta ito sa mga katawan na wala ng soul, kaya doon sila nag-exist. Salita naman dito si Belmond at sinabi nito na paano nga daw nagawa yon, meron daw bang special magic na ginawa ang mga ito. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na sa realm nga daw ng Zaret ay may uri ng magical earring na meron ang mga gods doon. Ang earring na yun ay tinatawag na Kotara. Ito nga ay hinati sa artifacts. Ito nga daw ay katulad ng time ring at Petara earring sa realm na ito na ginagamit ng mga Kai Ocean dito. Ang earrings nga daw na ito ay may kakayahan na mag-merge. At gamit nga daw ito ay nagawa ng mga mage na mag-merge ng soul sa mga bangkay ng mga kasamahan niya.
Salita nga dito si Masco at sinabi nito na ano nga daw ang pinagkaiba ng earrings ng Realm Zoret sa earring na meron ang realm na ito. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na malaki nga daw ang pagkakaiba nito, ang earrings nga daw dito ay kayang pagsamahin ang dalawang mortals na magreresulta ng isang katawan. Ito nga daw yung fusion technique na nagagawa ng dalawang mortals dahil sa kapangyarihan na meron ang Pitare sa realm na ito. Habang ang earrings ng realm ni Zoret ay gumagana sa pagposes, ibig sabihin ay kayang ma-take control ng isang tao ang katawan ng paggagamitan nito. Salita nga dito si Quitela at sinabi nito na hindi nga daw niya maintindihan, kaya pwede daw ba nitong ipaliwanag ito ng malinaw? At kung paano ito gumagana? Salita nga dito si Piken at sinabi nito na hayaan nga daw siyang nitong magbigay ng isang halimbawa. Kung gusto nga daw niya makipag-fuse dito kay Biros gamit ang earring ng realm na ito, ang mangyayari nga daw ay magkakaroon nga daw si Biros ng bagong transformation. At magiging mas malakas pa nga ito kaysa sa dati nitong lakas at bagay nga daw naging successful ang ginawa nilang pag-fusion ay magiging iba nga daw ang kapangyarihan nito at lakas. Pero kung gagamitin nga daw niya ang earring ng realm ni Zoret ay ang soul nga daw niya ay magagawang ma-take over ang katawan nitong si Biros. Ang appearance nga daw nitong si Biros ay magiging ganun pa din, ngunit ang kapangyarihan, iniisip at iba pa ay kaya kung may tago. Dahil nga sa sinabi ni Piken ay nagulat nga dito si Bellman, at sinabi nito na ang ibig sabihin daw ba nito ay hindi daw kayang madagdagan at mapalakas ng mage ang kapangyarihan ng kinuha nitong katawan na Celestial Guardian. Salita nga dito si Ramsey at sinabi nito na ang magiging problema na nga lang daw nila ay malaman ang totoong kapangyarihan ng mga ito, bagay makaharap nga daw nila ang mga ito ay kailangan nga daw ay malaman nila muna ang totoong kapangyarihan ng mga ito, pero ito nga daw ay magiging mapanganib. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na pero Mr. Piken mayroon pa akong tanong, sinabi ni Odiso na hindi pa nga daw niya nagagamit ang buong lakas niya sa naging laban nila at ang kapangyarihan nga daw niya ay limitado pa rin daw. Ano ba ang ibig sabihin nun? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na bagay nga daw ang possession process ay sinasagawa pa ay hindi pa fully maa-adapt ng user ng earrings ang katawan nito. Nangyayari ito dahil kailangan ng kaunting oras bago tuluyan mapag-isa ang katawan at ang soul. Lalo na kung ang resistance mula sa soul ng magpo-possess. Bagay na gawang makomplete ang process na ito at matagumpay na napag-isa ang katawan at ang bagong soul. Ang bagong soul ay mahihirapan magamit ang totoong lakas nito, at ito ay magiging limited lang. Ito siguro ang possible na rason kung bakit matagal ang mga Celestial Mage na gumawa ng una nilang pag-atake. Sila ay naging mahina dahil sa bagong katawan na kanilang kinuha, hindi nila kayang lumaban ng high level sa mga gods dito. At ito rin ang dahilan kung bakit nasabi ni Odiso na maghintay lang ng 6 na buwan bago ulit ito lumaban dito kay Son Goku. Salita nga dito si Biros at sinabi nga nito na ano nga daw ang ibig sabihin ni Piken sa sinabi nitong resistance. Sinasabi mo ba na si Master Teren at ang iba pa ay buhay pa? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na buhay. Wala akong maisip na other term sa salitang buhay pa, pero oo lang ang maari kong masabi, ang paggamit ng earring na nagmula sa realm ni Zoret ay talagang delikado, dahil bagay hindi matagumpay ang user ng earring na ito sa pagposes ng katawan ng iba ay maaring buhay din nila ang maging kapalit, bagay ang spirit ng kukuhaan nila ng katawan ay may strong spirit ay maaring maging resulta ito ng pagkamatay ng taong balak kumuha sa katawan nito. Para matagumpay itong magawa ng mga mage ay may dalawang ways sila. Ay dapat ang kanilang kukuhain katawan ay tanggap na ang pagpayapa nito, pangalawa bagay ang kukuhaan ng katawan ay dumating sa point na hamina na ito ay yun na rin ang chance para makuha nila ang katawan nito. Kaya bagay ang taong kukuhaan ng katawan ay mahina na ay hindi na nito malalabanan ang soul na papasok sa katawan nito. At ang mga kasamahan ko ng mga oras na yun ay talagang sobrang hina na kaya maaring maging matagumpay ang pagkuha ng mga mage sa katawan ng mga yon. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this.